Pagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Maliwanag po ba yung aking boses, ang aking pong audio? Makitype naman po ng amen kung maayos po. Amen po. Maraming salamat po. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa mga kararating pa lang po, kakatune in. Ganon din po sa mga kapatid natin na sa ibang lugar. Mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali, mapagpalang umaga po. Dito po ang ating morning devotion. Magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates po. 1:30 po ng umaga dito. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo nga po muna ay umawit sa ating Panginoon bago po tayo dumako sa pag-aaral ng kanyang salita. Hallelujah! Papurihan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating awit na awitin sa Panginoon. Hallelujah! O mahabaging Diyos, lagi natin siyang papupurihan. Amen po ba? Sabayan niyo po ako kung alam niyo po yung awitin. Hallelujah! Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Tunay kayong Diyos na tapat at dakila na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. O mahabaging Diyos, lagi kayong pupurihin sa taglay niyong kagandahan. Sambahin kayo't luwalhatiin ang ngalan niyong sakdal tambis. Kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaman ng puso't damdamin. Minsan pa nga po ulitin natin, hallelujah. O mahabaging Diyos, lagi kayong pupurihin sa taglay niyong kagandahan. Sambahin kayo't luwalhatiin ang ngalan niyong sakdal tambis. Kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaman ng puso't damdamin. Palagi kayong ihahayag ng puso kong nagagalak. Ang inyong kagandahay pupurihin ng buong lakas. Hindi ako mahihiyang ipahayag kayo sa lahat. Diyos na makapangyarihan, ibubunyi hanggang
Hallelujah. O mahabaging Diyos, lagi kayong pupurihin sa taglay niyong kagandahan. Sambahin kayo't luwalhatiin ang ngalan niyong sakdal tambis, kay sarap na sambitin, nagsisilbing yaban ng puso't damdamin. Palagi kayong ihahayag ng puso kong nagkagalak, ang inyong kagandahay pupurihin ng buong lakas. Hindi ako mahihiyang ipahayag kayo sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas, palagi kayong ihahayag ng puso kong nagagalak, ang inyong kagandahay pupurihin ng buong lakas. Hindi ako mahihiyang ipahayag kayo sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas, palagi kayong ihahayag ng puso kong nagagalak, ang inyong kagandahay pupurihin ng buong lakas. Hindi ako mahihiyang ipahayag kayo sa lahat, Diyos na makapangyarihan. Ibubunyi hanggang wakas. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Palagi po naming ihahayag ang inyong kabutihan, Panginoon. Palagi po naming ihahayag ang katotohanan ng salita niyo, O Diyos. Hallelujah. Parati po naming ihahayag ang inyong kagandahan sa sanlibutan, Panginoon. At pupurihin po kayo ng buong lakas, Panginoon. Hallelujah. Hindi po kami mahihiyang ihayag kayo sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo yung Diyos na makapangyarihan at ibubunyi po namin ito hanggang wakas, Panginoon. Hallelujah. O glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O aming Ama, aming Diyos, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, sa pribilehiyo na kami po ay muling makarinig ng inyong mga salita. Salamat po sa paggising nyo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po sa panibagong pag-asa na naman po na ipinagkaloob ninyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa pagkakataon na makarinig, makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, dakilain po ang inyong dakilang pangalan. Lord, sa umagang ito, O God, hallelujah. Hallelujah. Pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Anuman po ang aming mga karumihan, pakalinisin niyo po kami sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong harapan sa pag-aaral po ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. And Lord, dalangin namin sa umagang ito
Ang inyong kapangyarihan ay aming maranasan, Panginoon. Malaya po kayong makapangusap sa bawat isa sa pamamagitan po ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng pusong bukas at kaisipan na bukas para po sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po, apart from you, O God, wala po kaming kakayahan, wala po kaming alam. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami sa inyong pag-aaral ngayong umagang ito. Samahan po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Kayo pa rin po ang aming maluwalhati. Kayo ang aming maparangalan sa umagang ito. Muli, Panginoon, ito po ang aming sama-samang dalangin na may malaking pananampalataya at pasasalamat po sa inyo sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandito po kasama po sa ating morning devotion at sa mga makikinig pa po. Muli po ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates po. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. God bless you too po, Brother Ivan. Hallelujah. Ako nga po pala si Pastora Lottie po, mula po dito sa DFC Ajman. Hallelujah. At ngayon po ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mula po sa aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 11. At pinamagatan ko po itong Let Our Light Shine. Hallelujah. Let Our Light Shine. Mula po sa 2 Korinto, samahan nyo nga po ako makipagbukasan ng ating mga banal na kasulatan sa 2 Korinto, chapter 4, verses 4 to 11. Basahin ko po ito sa inyo, sundan po ng inyong mga mata. Hallelujah. Ganito po ang sinasabi, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nanganggigipit kami, ngayon may hindi naghihinagpis. Nagagatitilihan, gayon may hindi nangangawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangangasira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ilaw po sa stand ng Biblia ay larawan po ng pagkaunawa at katotohanan. Nagtuturo po ito patungkol sa purity, sa goodness, sa holiness, na laban po sa kapangyarihan ng kadiliman. Sabi nga po, nakasulat nga po sa aklat ng Salmo, chapter 119, verse 105. Ang salita ay ilawan sa ating buhay at sa ating mga hakbang. Amen. Ito rin po ay utos sa ating mga mananampalataya na dapat ipakita po sa sanlibutan ang ilaw ng katotohanan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po ay ating responsibilidad as bilang tagasunod po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So paano po natin maipapakita bilang mananampalataya na or bilang Kristiyano, tunay na Kristiyano sa sanlibutan ang ilaw na ito? Paano po nila mauunawaan at paano
nila ito hahanapin kung walang gagabay? Ano po? Ito ang mga bagay po na dapat na maunawaan ng mga tunay na Kristiyano, ano po, na hindi lamang po basta tayo'y naligtas, kundi may bahagi din po tayo na dapat gampanan para sa iba, ano po, na hindi pa nakakakilala, upang malaman po nila or ng sanlibutan ang katotohanan at ang salita ng Diyos na makakapagligtas po sa kanila at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring sa part po ng ating pamilya o sa circle of friends po natin, sa mga kaibigan po natin na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. So ano po ba yung mga bahagi na dapat nating gampanan kung paano makikita ng sanlibutan ang ilaw na ito? Una po, bali meron po tayong tatlo, ano po na dapat nating gampanan. Una po, be a light of hope to them. Maging ilaw po tayo ng pag-asa sa sanlibutan. Sabi nga po sa Isaiah chapter 9 verse 2, nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot, mamamatay, maliliwanagan sila. Amen. Ang Biblia po, alam natin na nagtuturo ng lahat ng tao ay, nakasaad po sa Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan, at alam naman po natin na ang kasalanan ang naghihiwalay sa ating Diyos. Amen po ba? At kung mamamatay ay tiyak na sa impyerno po ang destinasyon. Alam din po natin mga kapatid na sinabi po yan, nakasaad po yan sa aklat ng Roma chapter 5 verse 12, ganun din po sa Roma chapter 3 verse 23. We are all sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Ganun din po sa Hebreo, death is appointed. Ano po? Ito po yung lubos na dapat nating maunawaan, tayo pong mga mananampalataya na nakakaalam dahil tayo ay kinahabagan, ano po? Kinahabagan na tayo ng ating Diyos, iniligtas tayo, binago at binigyan ng pag-asa. Kaya inutusan tayo, ano po, na pagliwanagin ang ilaw natin upang may maligtas sa kanila. Amen po ba? Malinaw po na tayo ay as mananampalataya, as tagasunod ng ating Panginoon, may malaki po tayong pananagutan at tayo po ay instrumento ng ating Diyos. Kung tayo po ay hindi magsasalita tungkol sa pag-asa na nanasa sa atin na, ay kalungkutan po na maaaring ang isang kakilala natin or ang part ng pamilya natin na hindi pa nakakakilala, ano po, yung mga mahal natin sa buhay, ay mapunta po sa impyerno. Pero kung gagawin natin maging ilaw sa kanila, ay isang kasiyahan po na maiiwas natin sila sa nakatakdang kapahamakan. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 3 verses 18 to 19, kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil ang kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Amen. Hallelujah. Ulitin ko po, sinabi sa Ezekiel, ano po? Kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong iyon dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo. Pananagutan po pala natin yung kamatayan niya kung hindi po natin na-share sa kanya. Ano po? Pero kung pagsasabihan natin siya at hindi naman siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan pero wala tayong pananagutan sa Diyos. Amen po ba? Pangalawa po, ano po yung bahagi na dapat nating gampanan? Ano po, kung paano makikita ng sanlibutan ang ilaw? Ano po? Be a light of peace to them. Maging ilaw po tayo ng kapayapaan sa sanlibutan. Sa Lucas chapter 1 verse 79, ganito po ang sinasabi,
Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero walang pananagutan sa akin. Mga kapatid, ang kapayapaan, ang kapanatagan po natin, ang problema sa buhay na ito, at ang ating pananampalataya, natagpuan po natin ang totoo at tunay na kapayapaan sa buhay sa ating Diyos. Amen po ba? Sabi nga po sa aklat ng Roma chapter 5 verse 1, yaman nga sa mga inaring ganap na sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yaman na nga daw po na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon po tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan daw po ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ating pong oobserbahan sa panahon ngayon po natin, sa kapanahon na natin ngayon, ang ating pong kapaligiran, masasabi ba natin na masusolusyonan po ba ng gobyerno o ng anumang ahensya ang problema at magkakaroon ng kapayapaan? Hindi po, di po ba? Sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 7, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Sa Biblia po, niliwanag na ang ating mundo po ay papalago sa technology, sa teknolohiya. Pero ang mga tao ay pasama ng pasama. Amen po ba? At ang tunay na pag-asa po ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang dapat nating ilapit sa sanlibutan, mga kapatid, lalo po sa panahong ito na pasama ng pasama. Amen po ba? Sabi nga po sa Efeso chapter 5 verses 16 to 17, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang kundi alam nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Amen. Ano po yung kalooban ng Diyos sa atin? Na sinasabi po sa talatang ito, atin pong samantalahin ang lahat ng pagkakataon na ibahagi po ang salita ng ating Diyos. Salita ng kapayapaan, at huwag po tayong maging mangmang o maging tamad po sa paglilingkod. At huwag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Panginoon. Yung pangatlo po, ano po yung pangatlo na bahagi na dapat nating gampanan kung paano makikita ng sanlibutan ng ilaw? Be a light of joy to them. Maging ilaw po tayo ng kaligayahan ng sanlibutan. Sabi nga po sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 10, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako, upang sabihin sa inyo ang magandang balita ng magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Mga kapatid, ang yaman po sa sanglibutan ay hindi kasiguraduhan na tunay na kasiyahan. Amen po ba? Ang yaman po, ang mga material na bagay sa mundo, ang lahat po na iniaalok ng mundo sa sanlibutan ay hindi po kasiguraduhan ng tunay na kasiyahan. Sa aklat po ng Marcos chapter 8 verse 36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Sa Santiago chapter 1 verse 10, ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Sa Jeremiah chapter 17:5, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at natitiwala lamang sa tao. Mga kapatid, ang susi po sa buhay na may kasiyahan at pinagpapala ay ang buhay na nasa Panginoon. Doon lamang po natin matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Nakakalungkot po kung may mga tao na ang sobrang oras po nila ay ibinibigay para sa pansamantala at lumilipas na kayamanan.
Nawa po mga kapatid, maunawaan po natin bilang tunay na Kristiyano na tayo po ay huwag mag-focus lamang sa pansamantala, kundi gamitin natin ang pansamantala na meron tayo at tayo mismo, ipagamit po natin ang ating sarili para maituro sa iba na mga hindi pa po nakakakilala ang pangmatagalang buhay na hindi lumilipas. Sa aklat nga po ng Mateo chapter 6 verses 20 to 21. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sinasabi po natin lagi tayo po'y Kristiyano na, tayo po'y tunay na Kristiyano. Ang kahulugan po kasi ng pagiging tunay na Kristiyano ay na kay Kristo na. Tagasunod na po ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya bilang tunay na Kristiyano, tayo po ay may responsibility. Tayo po ay may gampanin. Dito sa lupa habang tayo namumuhay. Na ihayag din po natin, ipakita po natin yung liwanag na meron po tayo. Yung liwanag nagmumula sa Diyos, atin pong i-share sa sanlibutan. Let our light shine to them. Sa papaano daw po, be a light of hope to them. Maging ilaw po tayo ng pag-asa sa sanlibutan. Maging ilaw po tayo ng kapayapaan sa sanlibutan. Be a light of peace to them. Yung pangatlo, be a light of joy to them. Maging ilaw po tayo ng kagalakan sa kanila. Amen po ba? Mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay dapat po nating ipakita sa sanlibutan na ang ilaw at katotohanan po ay nasa sa atin na mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Na ang ating mga kilos at pananalita ay ayon na po sa kaliwanagan ng salita ng Diyos upang malaman po ng sanlibutan na mga hindi pa po nakakakilala. Tulad po ng aking nabanggit, maaaring ito po ay parte ng ating mga mahal sa buhay o parte po ng ating mga kaibigan. Ano po? Upang malaman nila yung katotohanan at maituwid po sila sa mga mali nilang gawa. Di po ba lagi nating sinasabi, the truth will set us free. Ano po, ang katotohanan po ang makakapagpalaya sa atin. Na matututunan po natin bilang tunay na Kristiyano na may pananagutan po tayo sa ating mga kamay na daladala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na maging ilaw po ng sanlibutang ito. Amen po ba? Magtatapos po ako sa isang verse, mula po sa Mateo chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. Ito po yung ating dapat gawin, bilang tunay na Kristiyano at mananampalataya na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 16. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Ano po yung ating dapat gawin? Sabi po ng ating Panginoon, pagliwanagin po natin yung ating ilaw sa sanlibutan. Upang makita nila yung ating mabubuting gawa at nang sa ganun po mga kapatid ay hindi po tayo mapapurihan kundi ang mapapaluguran po, ang maluluwalhati, ang mapapapurihan ng sanlibutan ay ang ating amang nasa langit. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. Kaya mga kapatid, bilang tunay na mananampalataya, bilang tunay na Kristiyano, ang kinin po natin, magkaroon po tayo ng responsibility, i-share po natin yung ilaw sa sanlibutan, yung ilaw na meron po tayo na nagmumula sa Diyos. Let your light shine.
let our light shine po. Pagliwanagin po natin yung ating ilaw sa sanlibutan sa pamamagitan po ng paghahayag, pag-share ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-remind po ninyo sa amin na lagi lamang po kaming mag-focus sa aming mga ministeryo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pag-remind nyo sa amin na meron po kaming responsibility, Panginoon, sa sanlibutan bilang inyong tagasunod, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa liwanag na patuloy na ipinagkakaloob nyo sa amin, O God. Hallelujah. Maraming salamat din po sa inyong mga salita na laging nagre-remind sa amin na sumunod po sa inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin namin sa aming pong pag-aaral na ito ay hindi lamang po narinig namin, kundi, Panginoon, tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu na maihayag po namin, Panginoon, ma-share po namin ang aming ilaw sa sanlibutan, Panginoon. Tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu na ma-share po ang katotohanan ng inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na madala din po namin sa inyong paanan ang aming mga pamilya, ang aming mga kakilala, ang aming mga kaibigan, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. O God, gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Gamitin niyo pong instrumento ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, para po sa inyong mga salita. Tulungan niyo pong pagninglingin ang aming ilaw na nagmumula sa inyo sa sanlibutan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon, na pagninglingin ang inyong ilaw sa aming mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, maisapamuhay po namin ang inyong mga aral, ang inyong mga mensaheng ito sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Tulungan po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hindi po kami matatakot, O God, dahil pangako niyo po, hindi niyo po kami iiwan, palagi niyo po kaming sasamahan, Panginoon. Kaya, O God, hallelujah, inaangkin po namin ang sinasabi sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 16, Panginoon. Hallelujah, na pagliliwanagin din po namin ang aming ilaw sa sanlibutan, Panginoon. Hallelujah, upang makita po, upang malaman nila ang katotohanan ng inyong salita, nang maligtas din po ang kanilang mga kaluluwa, Panginoon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. At higit dito, Panginoon, ay kayo po ang mapapurihan. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon, dinudulog din po namin sa inyo, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok po sa kanilang mga trabaho sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, patuloy na proteksyon sa kanila, Panginoon, kung paano nyo po iningatan sila kahapon, ganon din nyo po sila ingatan ngayon mula pag-alis ng kanilang bahay, pagtatrabaho, Panginoon, hanggang sa pag-uwi mamaya, Panginoon. Patuloy na sa proteksyon at gabayan, ilayo sa anumang kapahamakan at anumang sakit, at anumang gawa ng kaaway sa buhay nila sa maghapon, Panginoon, ay sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus. At dalangin namin, O Diyos, sa amin pong maghapon, at hindi lang po mula sa araw na ito, kundi sa mga susunod pa pong mga araw, ay patuloy niyo pong pagniningin ang aming ilaw na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng inyong mga anak na nakinig po sa live na ito at sa makikinig pa po, Panginoon. Patuloy nyo nga po silang pagpalain sa lahat ng aspeto po ng kanilang mga buhay, Panginoon. At anuman po yung kanilang mga piping dalangin sa inyo, O God, kayo na po ang bahalang kumilos at gumawa at umabot ng naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Muli, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kayo po ang maluwalhati, kayo ang madakila, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga po. God bless us all po. To God be all the glory.